Kanina po, topic natin yung kasinungalingan nagtamba. Ngayon naman, tingnan natin ang kasinungalingan ng pulis. Itong PNP chief nila. Sabi niya, PNP Chief Police Marbil has issued a strong statement to clarify the issues. May ika-clarify si Marbil. There is no truth to this report about the alleged kidnapping of business personalities. Hindi raw totoo yung mga kidnapping sa mga malalaking negosyante natin. Kayo nga magsabi, dyan sa comment section, pakilagay ninyo kung sinungaling ba ito si Marbil o hindi. Kung sinungaling ba si Marbil o sinungaling na sinungaling. Ilagay nyo dyan sa comment section. Okay? Basta itinatanggi ng pinakamataas na pulis sa Pilipinas ngayon. Ang may malaking hawak ng intel funds. Merong hawak na intelligence. Merong hawak sa kakayanang mag-imbestiga. Siya po ang pinakamakapangyarihang pulis ngayon. Hindi ko lang alam kung nasisingitan siya ni Torre. Si Torre, parang parang si Torre ang malapit kay BBM. Parang baka mamaya mapaltang ka dyan. Hindi siya, pakikita naman natin, si Torre ang umiepal ngayon. Si Marbil parang ginagawang tanga, no? Hindi ko sinasabing tanga si Marbil, Parang ginagawa siyang tanga. Isipin mo, parang yung pinagagalaw si Torre, tas wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Di ba? Parang, kanino galing yung utos? Hindi daw siya nag-utos para kidnapin si PRRD. Pero kinidnap ni Torre. Biti ka muna. Ikaw ang PNP chief, di mo alam. Ngayon ikaw na naman ang PNP chief, hindi mo alam yung kidnapping. Diba? Baka hindi na ikaw ang pinagkakatiwalaan ni BBM. Baka si Torre na. Naku, delikado yan. Ano ka dyan? Nababypass ka. Para kang flower base sa Malacanang. Naiisahan ka yung itim-itim nun si Diwata. Naiisahan ka. Naku. Ay, naku, Marbil. Mahinang klase ka. Tapos hindi niya alam. Isa lang to, kung sinungaling ito si Marbil, o talagang nababypass to. Ginagawang display ni Marcos. Ay, ano ba ito? Nagtutulog sa kangkungan? Namamasyal sa ibang bansa? O talagang sadyang bobo? Isipin mo, harap-harapan ng kidnapping. Tapos sasabihin niya, wala. Para kasi Marcos, lutang ba kayo? Anong tinitake yung multivitamins? Ano sabi ni Marcos? Wala daw pumasok baril sa KOJC. Ikaw naman ngayon, walang kidnapping. Teka muna. Pakisabi naman sa tao, ano multivitamins ninyo? Bakit parang wala kayong alam sa nangyayari sa bansa? Sige nga, pakisabi sa comment section, naniniwala ba kayo dito kay Marbil? Sabi niya, such malicious disinformation will not be tolerated. Misinformation pa raw. At hindi mo ito tolerate. Sige, gusto kong pakita mo na hindi mo ito tolerate yan, Sige. Anyone proven to be spreading fake news will be dealt with accordingly, he said. Hindi mo kukonsintihin will not be tolerated. At kakastiguhin ninyo. Ano sabi ng GMA? 3 suspect sa pagdukot at sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanyang driver na si Armani Pabilio, arestado na kahapon. GMA News. Sige nga. Tingnan ko ang B mo. Kung meron kang tapang, kastiguhin mo nga ang GMA. Kasi iba sinasabi ng GMA. Ang sinasabi ng GMA may kidnapping. Sa isang negosyante. Ikaw sinasabi mo walang kidnapping. Ito pa, breaking news. 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Q at sa kanya arestado ni Arov. Yan. Hello? Sige nga. Tingnan ko tapang mo. Arestuhin mo nga. Sige nga. Kastiguhin mo nga ang GMA. O ang tapang nyo hanggang vloggers lang.
O ang tapang nyo hanggang doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong? O ang tapang ninyo hanggang doon sa naniniwala kay Tatay Digong? Pero yung media nakakampi ni BBM, yung mga vloggers nakakampi ni BBM, hindi nyo kaya. Ayan o, lantaran no? Sino nagsasabi sa inyo ng GMA ng katotohanan? Kung ikaw ang tama, pakulong mo GMA. Huwag mong konsintihin. Ayan sabi mo eh. Pero kung tama ang GMA, I think you should apologize to the Filipino people. Dahil ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Sinasabi niyo ganyan. Eh may mga kidnapping namang talagang nangyayari. Marbil, saan ka ba nakatira? Ano ba multivitamins mo? At hindi mo alam yan. Pambihira naman no. Ikaw ang pinakamataas na pulis. Mas mataas ka kay Torre. Tapos ganyan ang asta mo, wala kang alam. Baka si Torre alam. Magtanong ka doon sa tao mo. Tanong mo kay Torre, baka may alam siya. Ikaw walang alam eh. Eh di ba? Lutang ka. Anong nangyayari sa'yo, Marcos? Ano ba itong mga tao mo parang walang alam? Wala ba itong intel? Marcos, ba't ganito mga kinukuha mong tao? Mag-report ka, Marbil, kay Torre, ha? Next topic tayo. Ito pa. Pag-usapan natin. Isa pang katunayan na sinungaling. News update. Antonio Trillanes IV nakatanggap ng negatibong net trust rate. Pambira, meron bang negative trust rating? Ano ibig mo sabihin ng trust rating? Yung may tiwala. Isipin mo, sa 10. Kung alimbawa na lang itong trust rating na to sa 10. Sa 10 tao, ilan doon na may tiwala? Hindi wala. Negative eh. Pambira. Kayon lang ako nakakita ng negative na trust. Pambira. Negative 10 noong October 2024. Ngayon, February 2025, negative 22. Paano ka mananalo niyan sa kalookan? Tapos sasabihin mo, dinaya ka. Negative ka talaga eh. Ayaw talaga sa'yo ng tao. Sa bawat 10. Paano ba yun? Negative 22. So siguro yung 10 walang tiwala. Tapos yung 2 pa doon, hindi lang sa walang tiwala. Siguro kinasusuklaman siya. Isipin mo nga eh. Negative. Paano nyo ba ipapaliwanag yung negative 22? Pambihira ka naman, Trillanes, pinahirapan mo magpaliwanag ang mga Pilipino. Hindi ka lang 0 sa puso ng mga Pilipino. Hindi ka lang 0 sa mata ng Pilipino. Kinasusuklaman ka. Hindi lang sa wala silang tiwala sa'yo. Suklam na suklam sila. Negative 22. Yaan po ang ebidensya na kapag lumabang ka sa Duterte, ito, political suicide. Katapusan mo na sa politika. Kaya nga naman, meron tayong natatanggap na mga reports na unti-unti nang lumilipat ang mga kaalyado ni BBM sa kabilang panig or nag-i-independent na lang. Totoo man to or hindi, kitang-kita sa mga naglalabasang survey. Bumabagsak na. Kaya nga si Amy, kumapit na sa patalim. Bumulusok na. Sa lahat ng senatoriables ng Team Alyansa siya ang bumulusok. Kaya ngayon nagpapaampon kay Sara. Trying hard. Lahat po political suicide ang dumikit kay Marcos. Kaya nga yung iba, ayaw na mag-rally. Nagsusulo na lang. Yung iba, gusto independent na lang ang diskarte. Dumidistansya na kay Marcos. Dumidistansya na kay Tamba.
Yung iba talagang lantarang umayaw na. At marami pa raw aayaw. Yung iba lang hindi maamin kasi siyempre nakaupo pa rin si Marcos pero hindi na sinasama. Sa katunayan, ang balita, nahihirapan na silang magkaroon ng rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil wala na, matamlay. Alam niyo po yung rally nila? Subukan ninyong umattend. I challenge the bashers. Try niyong umattend ng DDS rally, ng PDP rally. Yung energy ang taas. Diyan, nababalitaan namin, matamlay na. Bukod sa nahihirapan ng kumuha ng tao, kaya maraming rally ng Team Alyansa nakakancel dahil hindi tatauhin. Tapos, matamlay talaga. So, konti na, hirap na sa tao, wala pang energy. Alam mo, ang PDP, grabe siksikan kung magkakaroon ng rally. At kahit sabihin natin may mga lugar kasi na na hindi ganun kadami, ang energy ng mga umaattend, grabe ang taas. Hindi matamlay katulad kay BBM. Kaya nga, mas ginugusto pa nung iba na lumipat na lang. Dahil ngayon, ang datingan, pag dumikit ka sa kampo ng Marcos, katapusan mo na sa politika. And here's another example. Kumalaban ng derecho kay Duterte. Tanong, naniniwala ba ang taong bayan sa mga paratang kay Tatay Digong? Hindi. Bakit? Kita sa survey, kung naniniwala sila sa paratang laban kay Tatay Digong, ang trust rating ni Trillanes, mataas yan. Diba? Kahit sabihin natin kaluokan yan, hindi po pwedeng hindi katataas. Dahil meron kang imahe na ikaw ay talagang matapang di umanong kumalaban sa Duterte. Kung naniniwala sila sa sinasabi mo, kahit sa kaluokan man lang, mataas ang trust rating mo. Ako naniniwala, baka pagtatanungin mo ang buong bansa, mas bagsak pa to si Trillanes. Wala na ito. Game over na. Ako, payo ko lang sa'yo, Trillanes. Ito malinis na payo. Try mo na lang sumipsip kay BBM. Gayahin mo si Gadon. Di ba? Sumigaw lang ng sumigaw ng bobo. Tapos naging secretary na ng yung alibation niya. Alibation para sa mahihirap. Ano ba yun? May nagawa ba? Wala. Anong trabaho ni Gadon? Flower base. Display. Walang pakinabang. Walang pakinabang sa panig ng mga Duterte. Wala rin pakinabang sa panig ng mga Marcos. Binigyan lang siya ng posisyon para kumahol. Atakihin ng Duterte. Same thing with Claire. Wala naman silang pakinabang sa administrasyon ng Marcos eh. Di totoo. Meron ba silang naitutulong sa administrasyon ng Marcos para umasensyo? Wala. Ang pakinabang lang ni Gadon ay tumahol laban sa Duterte. Same thing kay Claire. Kaya wala akong karespe-respeto sa mga sinasabi ni Claire. Gwardiya. Para lang gwardiya to si Parang aso. Tagatahol lang laban sa Duterte. How pathetic is that? How low is that? How can you imagine a secretary just being used by the president hindi para tulungan ng gobyerno kung hindi ibagsak lang ang Duterte? Tahulan ng Duterte. Yan. Wala sila. Tapos na. Goodbye sa karir mo, Trillanes, and I advise you, gayahin si Gadon, baka gawin kang secretary. Baka bigyan kang posisyon, gayahin mo si Claire, gawin kang Yusek. Diba? Yun na lang ang pag-asa mo. Pero, electoral, eleksyon, wala ka ng pag-asa. Ayaw ng Pilipino sa'yo. Ayaw ng taong bayan sa'yo. Tanggapin mo yan.
sip-sip ka na lang, sumipsip ka ng todo kay Marcos. Nang maambunan ka.